Ang Pilipinas ay may isang kabuuang P1.4 trilyon na approved investments mula noong simula ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr., sinabi ng Secretary ng Department of Trade and Industry, DTI, na si Fred Pascual noong Martes, Oktubre 17, 2023 sa kanyang pagpapakilala kay Marcos tungkol sa kalagayan ng mga leads ng pamumuhunan at ang mga paraan upang matiyak ang pagpapatupad ng proyekto. Sinabi ni Pascual na may malaki na pagtaas sa mga pamumuno na pinapagtibay ng mga DTI. Investment promotion agencies tulad ng Board of Investments, BOI, at Philippine Economic Zone Authority. PEZA, sinabi niya na mula sa $1.1 bilyong investment approvals sa unang kalahati ng 2022, tumataas ito sa at 3 bilyong hanggang sa katapusan ng taon. At kapag tingnan namin ang unang kalahati ng 2023, ang mga approvals bubble up sa USD 8.4 bilyon. Ito ang mga payo ng pamumuhunan sa ibang bansa na matupad sa panahon, wika ni Pascual. Sinabi ni Pascual na naniniwala din nila na ang mga direktang pamumuhunan sa ibang bansa na inilarawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay makatulong sa BOI at PEZA upang magpatuloy na bumuo ng mabuting pipeline ng mga approved foreign invested projects na sa wakas ay ipatupad bilang mga aktwal na pagbebenta. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni DTI Subsecretary Seferino Rodolfo na ang mga pagbisita sa ibang bansa ni Marcos ay nagbibigay ng P427 bilyong pamumuhunan sa BOI kung saan ang karamihan ay para sa sektor ng nababagong enerhiya. Sinabi niya na ang mga aktwal na approval ng BOI mula Enero hanggang Setyembre 2023 ay naabot sa P734 bilyon, malaki higit kaysa sa P362 bilyon sa parehong panahon sa 2022. Napakalaking bagay noon kasi makikita nyo ngayon iyong resulta noong mga pumapasok sa atin. Madami doon sa binanggit kong P427 bilyon ng mga proyekto sa ibang bansa ay talagang sa renewable energy sector, tapos marami doon nang nagtagumpay sa Europa. Sabi ni Rodolfo, it was a very big thing because now you can see the results of those who come to us. Many of the P427 billion worth of foreign projects I mentioned are actually in the renewable energy sector, and many of them come from Europe. Tapos, hindi lang iyong pagbisita na iyon mismo, pero pati iyong mga pagtanggap ni Presidente sa mga bisita na nanggagaling sa ibang bansa. Pumunta ho dito iyong presidente ng European Council, si Madam Ursula von der Leyen, tapos napakaganda noong mga naging mensahe doon, kabilang ang pagbabalik ng aming FTA, Free Trade Agreements, negosasyon sa EU, nagdagdag niya. Ngunit, ito ay hindi lamang ang pagbisita sa sarili, ngunit din ang mga receptions ng Pangulo para sa mga bisita mula sa ibang mga bansa. Ang Pangulo ng European Council, Madam Ursula von der Leyen, dumating dito at ito ay kahangahangang kapag ang mga mensahe ay doon, kabilang ang pagbabago ng aming FTA, Free Trade Agreements, negosasyon sa EU. Bukod dito, sinabi ni Rodolfo na tinatanggap din ng PEZA ang P131 billion worth of investments sa parehong panahon sa 2023. 232.45%, higit kaysa sa panahon ng parehong period sa 2022. Ang mga inflow ng investment na inilarawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay makatulong sa BOI at PEZA upang magpatuloy na bumuo ng isang mabuting pipeline ng mga tinatanggihan na mga proyekto ng pamumuhunan na sa wakas ay ipatupad bilang aktwal na investment. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni DTI Subsecretary Seferino Rodolfo na ang mga pagbisita sa ibang bansa ni Marcos ay nagbibigayin. Sinabi ni Rodolfo na ang karamihan sa mga pamumuhunan ng PEZA ay maaaring itinuturing na direktang resulta ng mga pagbisita sa ibang bansa ni Marcos dahil marami sa mga ito ay nagmula sa Japan, China, at Estados Unidos na binisita ng presidente sa huli ng nakaraang taon at simula ng taon na ito. Bukod sa pagtaas ng pamumuhunan at mga registration, ang mga bansa na hindi nag-invest ay nakikita ng Pilipinas at nagsimulang mag-isipan ang pagbibigay ng kanilang pera sa bansa. Tapos, doon sa mga bansa na tipikal hindi natin nakita sa nakaraang taon na nag-invest sa Pilipinas, ito iyong mga pumapasok at ito rin kasama dito iyong mga bansang pinuntahan ni Presidente.
sinabi ni Rodolfo. Then, in the countries that we have typically not seen in the past years to have been investing in the Philippines, these are those that are entering, and this also includes those countries that the President went to.